Hallelujah, praise God. Tayo po'y saglit na lumuko ako na lang. Lord, salamat po sa presensya. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Lord. Ito po ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas, ng buhay, at sa osito, Lord. Ikaw po ang magturo, ikaw po ang mauna. Ipunin mo po, Lord, ang lahat ng narito sa aming pakikinig ngayon sa kita, Panginoon. Ikaw po ang marinig namin, Panginoon. Gamitin mo lamang po ang lingkod at maitaas po ang tanging pangalan, Panginoon. Lord, sa iyo po ang tagumpay, nagawain ito at inaanting ko ito, Lord, sa pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ang magsabi ng Amen. At tayo po yung mga kapuna, mga kapatid. Praise God, at ngitian natin yung ating katabi. Huwag natin kalimutan, mga kapatid, dumiti. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise God. Naalala niyo po ba, mga kapatid, sa kung ano po ang inyong mga testimony sa buhay? Testimony. Yung mga patutuan natin. Naalala niyo po? Kanina naalala ko, mga kapatid, yung packet kami dito. Kasi ganitong araw ng linggo, mga kapatid, maraming hindi lahat nagsisimba, di ba? Pero maraming nagsisimba. Hindi lang natin alam kasi may mga oras, may mga kanya-kanyang oras. At sometimes, hindi naman tayo tumitingin sa kung anong sinisimbahan, hindi natin tinitingnan yun. Basta tayo, iniisip natin sa Panginoon tayo lumalapit, sa Panginoon tayo sumasamba, sa Diyos tayo nagtitiwala. Naisip ko lang, mga kapatid, kasi nung ako po ay, bago po ako makakilala sa Panginoon, ang natatandaan ko po, mga kapatid, ay naririnig ko lang yung mga awitin. Awit ng papuri. Ako po ay saradong Katoliko. Awit ng papuri yung naririnig ko palagi. Sabi ko, ano ba yan? Bakit sila kantahan ng kantahan? Bakit sila awitan ng awitan? At minsan nakarinig din ako ng pangaral. Yun, actually, yung narinig ko, hindi ko na nabanggit yung mga kapatid, baka bigla kayo. So, sabi ko sa sarili ko lang, mga kapatid, sabi ko, isang araw mag-born again ako. Sa sarili ko po yun. Isang araw mag-born again ako. At nangyari nga po, mga kapatid, na hindi ko akalain na meron na pala akong kamag-anak na born again. Meron na pala akong kapatid na born again din. Kala ko, nagbabakasyon lang yung mga kapatid sa Baras. Pero, yung pala, born again na po pala yun. At nasira niya ako. At alam nyo, ako yung handang-handa na kapatid na talagang, ano ba yan? Tatanggapin ko yan. Makikinig ako dyan. Kaya talagang galak na galak ako na ako ay sinisiran pa lang. At yun, nagpatuloy po yun, mga kapatid. Hindi ko alam kung bakit ko naalala yun, yung time na yun, mga kapatid. Siguro, kasi nga, meron akong mga kasabay, mga kapatid, na nasa, ganun din, lumapit sa Panginoon. Yun po, nung panahon na yun, bata po ako, mga kapatid. I was just, kung di ako nakakamali, nasa second year college ako nun eh. Siguro, ano ba yun, 18 or 19 years old po ako nung time na yun. At marami akong kasabayan, pero yung iba, hindi na sila nagpatuloy. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Kasi yun nga yung testimony ko eh. At nagpatuloy ako sa Panginoon, mga kapatid, at hanggang sa maging worker po ako, sa music po ako na really, at natinan ko lahat. At dahil doon, nakalimutan ko, mga kapatid, dahil sa pag-attend ko, nakalimutan ko, may sakit pala ako.
Ang sakit ko noon mga kapatid, is anemic po ako. Lagi akong bumabagsak, lagi akong nahihilo. Pero, hindi ko na namalayan yun, hindi ko na naisip yun. Attend na ako ng Bible study, Friday po noon, yung overnight. Naisip ko lang bigla mga kapatid, nung merong kailangan ng dugo at yung ay sasalinan. At sabi ko, hindi ako pwedeng mag-share ng dugo kasi anemic ako eh. At yun, yung doktor, sabi sa akin, marunong ka pa sa doktor. Hindi sa umiwas ako mga kapatid pero ayaw ko talaga. Kaya yun, sabi sa akin ng doktor na ako kinukunan ng dugo mga kapatid. Sabi, ano ba, nagdadasal ka ba? Nakatawa siya sa akin. Pero totoo, nagdadasal talaga ako mga kapatid. Nung kinukunan po ako ng dugo ng 500cc doon sa PGH. At doon ko nalaman mga kapatid na hindi ko pa rin naiisip mga kapatid na ako pala ay pinagalingan ng Panginoon. Amen? Walang gamot, kundi yan lang, tuloy-tuloy lang ako po sa ating Panginoon. Ano pong gusto nitong sabihin mga kapatid? Sa church mga kapatid, kahit sa panahon ngayon, alam nyo, importante po yung testimony. Kaya ako tinatanong, naalala nyo po ba yung testimony natin? Naalala nyo ba yung testimony nyo? Sa church mga kapatid, huwag tayong mahiya na magbigay ng testimony para sa ating Panginoon. Sapagkat ang Bible ang nag-i-encourage sa atin. Ang sabi ng Bible mga kapatid, dahil sa dugo ni Kristo at sa ating testimony na pagtagumpayan natin ang demonyo. Amen? Sa pamamagitan ng testimony na pagtatagumpayan natin ang demonyo, ang diablo. Hindi pwedeng wala kang testimony. Minsan tayo po ay nagsishare ng salita ng Diyos at sa dulo ng sharing natin, napupunta po tayo doon sa yung pagpapatawad sa kasalanan, yung forgiveness of sin, yung kapatawaran sa kasalanan. Nararating po natin yung mga kapatid. Pero iba, yung ikaw ay nagbibigay ng testimony ng buhay mo kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos. Sapagkat yun, hindi yun maaring pasubalian ng kahit na sinong tao. Sapagkat ikaw yung nakaranas. Sa buhay mo talaga totoong nangyari yun. Hindi mo pwedeng, hindi pwedeng pasinungalingan yun ng sino. Pwede sabihin lang, hindi naman totoo yata yan, Bible lang yan, nakasulat lang yan. Pero yung patotoo mo, mga kapatid, hindi pwedeng pasinungalingan kasi ikaw mismo ang nakaranas. Amen? Kaya sabi sa Bible, mga kapatid, nandyan yan sa aklat ng Revelation, this is the reason why tayo po ay nagsishare ng ating mga testimony, ng ating patotoo sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, at siya'y kanilang dinaig sa King James, at siya'y kanilang dinaig sa Revelation chapter 12, verse 11, at siya'y kanilang dinaig. Ang tinutukoy ditong dinaig, yung si Satanas. Dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo na hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Amen po? Pag tayo sumusunod sa Panginoon at totoong sumusunod tayo sa Panginoon mga kapatid, alam nyo, hindi nyo namamalayan na sumusunod pala kayo. Hindi nyo namamalayan, hindi nyo naisip yun na, ay, sumusunod na pala ako. Ay, gumaling na pala ako. Hindi nyo namamalayan yun. Kasi masyado kayo nakafocus, nakatutok sa ating Panginoon. Ganun po yun. Amen? So, it encourages us na ito yung way para ma-overcome natin ang demonyo. Katulad mga kapatid ng nangyari noong panahon ni John, yung isang bulag na nakakita. Sabi nila, bakit ka nakakita? Ano nangyari sa'yo? Ang sabi ng mga, si Jesus. Si Jesus ang may kagagawan. Dinilat niya yung mata ko eh.
Sabi ng mga tao, makasalanan. Alam namin makasalanan yung tao na yun. Bakit? Bakit ka pinagaling nun? O bakit nangyari sa yan? Alam niyo, sabi nung bulag mga kapatid. Saan yun ba? Sa John chapter, sa John chapter 9, verse 25. Basahin natin. Kung ano yung sinagot nung pinagaling ng Panginoon. Sumagot siya, hindi ko pa alam kung siya'y makasalanan. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, sumalit ngayon nakakakita. Sumagot nga siya, kung siya'y makasalanan, ay hindi ko alam, hindi ko nalalaman. Kung makasalanan man siya, ewan ko, hindi ko alam. Pero ang nalalaman ko, ako ay dating bulag, pero ngayon, ako ay nakakakita na. That is the testimony. Tahimik ko sila lahat. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, huwag natin baliwalain yung mga testimony natin. It encourages us. It gives us confidence na dapat tayo magtiwala sa Panginoon. Lalo tayo magtiwala sa Panginoon. Kaya nga, sabi ko, isang patotoo yun mga kapatid na sabi, walang pinabayaan ang Diyos. Lalo na yung mga tao na titiwala sa Kanya. Hindi niya siya pinababayaan. Sa patuloy na ginamit ako ng Panginoon mga kapatid, testimony ko lang po mga kapatid sa atin. Para yung iba sa atin magpatuloy. Manindigan po tayo, mga kapatid, amen. Hindi na po tayo dumadalo dito na parang pasok dito, labas doon, pasok dito, labas doon, tuloy-tuloy lang yan, parang lang yan nagpo-flow. Hindi po mga kapatid. Gusto ng Diyos, manatili ka sa bahay ng Diyos. Sapat naroon, we are living in the kingdom, this kingdom of God. Nasa bahay ka ng Diyos, nandun lahat ng biyaya, lahat ng kailangan mo nandun. Ano mang sasabihin mo, nandun. Proteksyon, kapayapaan, kagalingan, naroon po. Amen? Everybody say amen. Lahat ng masaya, magsabi ng amen. At ng malungkot, ngumiti. Buksan natin ang Romans chapter 8. Dito po ang sasabihin sa atin ng Panginoon. Romans chapter 8, verse 1. Diretsuhin na natin ito mga kapatid. Wala nang patagal-tagal, wala nang paligoy-ligoy. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo. Ang lahat ng nakay Kristo magsabi ng Amen. Amen. Ang lahat ng nakay Kristo magsabi nga ng Ako ay nakay Kristo. Ako ay nakay Kristo. Isigaw nyo yan. Ako ay nakay Kristo. Amen. Amen. Hey, praise God. Ang sabi niya, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan. Amen? Alam niyo po ba yung salita dito sa verse 1, sabi niya, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo. Kaya nga. Ha? Sa iba, kaya nga. Kaya nga. O ano pang iba? Ngayon nga. Kaya nga. Bakit kaya nga? Kaya. Kaya nga eh. Kaya nga. Ngayon nga. Ngayon nga. Kaya nga eh. Walang hatol ang sinumang nakay Kristo. Amen. Yung salita doon na no, mga kapatid, ay hindi mo pwedeng pasubalian. There is now no condemnation to those who are in Christ. Diba? Nandito yun?
Therefore, the word therefore, kaya nga, ngayon nga, therefore, para kang may binasa, tapos conclusion mo, kaya nga. Amen po. Therefore, there is now no. The word no is double no. Double negative. Hindi. Hindi. Walang excuse, walang exempted, no condemnation. Everybody say amen. At kasabi dyan, no condemnation at all. At all. Ang ginamit nating version ay NASB. At all. Kasi translate na niya yung there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Now, no condemnation lang sa iba. Pero dito, no condemnation at all. Wala. Kaya kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon, mga kapatid, na feeling mo, kinokondemn ka, may condemnation ka, may hatol ka, dahil sa kung ano man ginawa mo, no condemnation. That is not a condemnation. There is no condemnation. Why? Sa verse 2, nandito ang sagot. Why? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. We are set free from the law of sin and death. Ang law na ito, mga kapatid, hindi po ito yung kautusan o yung law ni Moses, hindi po ito. Yung law na to na nagpalaya sa atin, hindi ito yung kautusan ni Moses. Hindi rin ito yung law ng korte. Hindi po. Ito yung law of the Spirit of life in Christ Jesus. Amen? Ganyan po ba tayo, mga kapatid? Ang law of sin and death ay dumating, mga kapatid, simula pa nung si Adan ay nagkasala. Yun yung tinatawag na law of sin and death. At nakikita natin, mga kapatid, na itong law of sin and death, yung kasukdulan nito, sa atin ngayon, nakikita natin to. Alam niyo kung saan natin nakikita yung kasukdulan ng batas ng, o kautusan ng kamatayan, ng kasalanan ng kamatayan? Nakikita natin to kapag tayo pumupunta sa punerarya. Yun ang kasukdulan. Yun ang sukdulan. Yun yung highlight, mga kapatid, ng batas ng kamatayan at kasalanan. Amen? Pero ano ba ang gusto ng Diyos na malaman natin? Ang gusto ng Diyos na malaman natin, mga kapatid, gusto niya malaman natin na ang Diyos never niyang hinangad na ang tao ay magkaroon ng patuloy na panghihina, patuloy na unti-unti siyang tumatanda hanggang siya ay mamatay. God never desired man increasing weakness, growing old until siya ay mamatay. Hindi minsan pinangarap ng Diyos na ang tao maging subject sa anumang sakit o karamdaman. Ito ang plano ng Diyos. Ang pangarap ng Diyos, mga kapatid, ang tao ay mabuhay na malusog, masigla, masaya. Buhay, walang kamatayan. Yan ang plano ng ating Panginoon.
Pero alam natin mga kapatid na ang tao on his free choice, sa kanyang free choice, hindi niya ginamit yon para sundin ang Diyos. Nakita natin mga kapatid na hindi niya sinunod ang Diyos. Anong resulta? Resulta mga kapatid, ang kasalanan nagdala ng kamatayan sa tao. Ang tao mga kapatid ay hindi sumunod sa Diyos sa paraang siya ay sumunod sa demonyo o sa kaaway. Ang hindi mo pagsunod sa Diyos ay pagsunod niya doon sa kaaway. Tama po ba? Amen po. Kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, mga kapatid, kapag tayo sumusunod sa Diyos, tayo ay actually sumusunod doon sa talagang interest po natin. Kung ano talaga yung hinahangat ng puso mo, yun ang sinusunod mo. Akala natin, gusto natin yung bagay na magaganda ng mga nakakita natin mga kapatid. Pero hindi mo alam yan. Hindi yan alam ng tao kung ano talagang hinahanap ng tao eh. Hinahanap ng kalooban niya. Hindi niya alam yun mga kapatid. Pero pag sinusunod mo ang Diyos mga kapatid, ang sinusunod mo ay yung kailangan ng puso mo. Yung best interest ng puso mo, sinusunod mo. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? Nasusunod mo yung Diyos na nagplano. Ang sabi niya, I have plans for you. Plans for you. Jeremiah, sa Jeremiah, yung sinasabi sa Jeremiah, pakibaba po ito mga kapatid. Ito yung plano ng Diyos. Ang sabi niya, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Ito ang plano. Sabi niya, I have plans for you. Ito ang sabi ng Panginoon. Plano na ikaw ay magkaroon ng kabutihan, magkaroon ng umasenso ka, kagandahan, kaginhawahan sa buhay mo. Hindi kaguluhan, hindi disaster, hindi distraction, hindi kasiraan. Amen? Ito ang sinusunod mo. Ang demonyo o ang kaaway, mga kapatid, ang laging gusto niya, yung kabaliktaran ng Diyos. Kung ang plano ng Diyos maging mabuti ka, ang plano ng kaaway, sirain ka, wasakin ka, ibagsak ka, manghina ka, mawalan ka ng pag-asa, masira ang loob mo, sirain ang pamilya mo, ang relasyon mo, masira. Yan ang gusto ng demonyo. Hindi yan ang plano ng Diyos. Sabi niya, ang plano ng Diyos, plan for you, for good and not for disaster. Pero ang gusto ng kaaway, mga kapatid, ang tao ma-distract, bigyan ng distraction. Kung maaari, mga kapatid, gusto ng kaaway na tuksuhin ka, alukin ka para hindi ka na makasunod sa Diyos. Hindi ba tayo mga kapatid? Amen. So kaya nga mga kapatid, paano tinutukso ng demonyo ang tao mga kapatid? Sa paraan ng kanyang lust. Nandun po yung lust of the flesh, lust of the eye, the pride of life. Yan ang paraan ng pagtukso ng kaaway sa tao para hindi siya makasunod sa Diyos. Nandiyan po ba tayo? Pero kung susunod ka lang, nasunod mo yung talagang nais ng puso mo. Can I have a good amen? Amen. At kapag na-disobey mo ang Diyos, ang resulta mga kapatid? Sin brings forth death. Kamatayan. Naniwala po ba mga kapatid? Amen? Kamatayan. Hindi gusto ng Diyos yan.
Pero ang tao namamatay dahil sa nadadala sila sa tukso ng kaaway. At hindi nila nagagawang sundin ang Diyos. Nang namatay ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa krus, alam niyo po kung ano ang ginawa ng Panginoon? Nag-release po siya ng another law. And this is the law of spirit of life. Balikan natin yung Romans sa verse 2, di ba? The spirit, the law for the law of the spirit of life. Makinig tayo mga kapatid, ha? Spirit of life were in Christ. Say, in Christ. In Christ. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Amen po? Amen? Alam nyo, sabi ko nga, hindi ito yung law ng korte, hindi ito yung law na ni Moses, noong panahon ni Moses, hindi ito yung law yung binigay niya dito. Alam niyo, this law is for us believers in Christ. Para sa atin, lahat ng nakay Kristo, lahat ng nananampalataya, this is the law of spirit of life in Christ Jesus. Itong law na to, makinig tayo mga kapatid, itong law na ito ay law which is something of operation. Mode of operation, like katulad nito, the law of gravity versus the law of thrust and lift. Alam niyo po yung law of thrust and lift? Ginagamit po yung sa aeroplano. Paano lumipad yung aeroplano? Hindi natin alam. Sumipad? Meron law. Yung operation, mode of operation. Ang law of gravity, mga kapatid, ganito. Whatever goes up, goes down. That's the law of gravity. But this another law transcends the law of gravity. The law of thrust and lift. Yung eroplano, gumagamit, may law yun. Every time na ang law ay magte-take off, yung law of thrust and lift, mga kapatid, nagta-transcend doon para siya ay palayain doon sa law of gravity. Nawawala, hindi nawawala ang law of gravity. Naroon ang law of gravity, pero pinalalaya siya ng law of thrust and lift. Transcends, tumatagos. Mas powerful siya doon sa law of gravity. Naiintindihan mo ba natin, mga kapatid? Amen? Spiritually, likewise, katulad po sa spiritual, mga kapatid, merong law ng espiritu ng buhay sa bawat buhay ng isang mananampalataya. Mayroong batas, mayroong kautusan ng espiritu ng buhay sa bawat mananampalataya, sa bawat believer na nagpapalaya sa kanya sa law of sin and death. Ito po yung law, ang tawag dito sa law na ito is the Zoe life. Ito yung sinabi ng Panginoon, sabi niya, I have come that you may have life and that you may have it more abundantly. John 10:10, sabi niya, naparito ako ang magnanakaw, naparito para magnakaw, magwasak at pumatay. Ngunit ako ay naparito para magkaroon kayo ng buhay.
at magkaroon palalo kayo ng buhay na ganap at kasya-siya. Ito ang buhay na tinatanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ang buhay na ito na kapag tayo ay na-born again, kapag tayo ay nanampalataya, tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Naniwala ka na siya ay binuhay at muling namatay at muling binuhay. Ikaw ay naroon sa ilalim ng buhay na yan. Ang buhay na tinanggap mo sa Panginoon ay mayroong batas ng buhay. Amen. Yung buhay na yan ay mayroong batas. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Yan yung galing kay Kristo. Hindi na yan yung buhay ng yung kamatayan at pagkasalanan. Hindi na. May buhay yan. May batas. Na siya ang yung law na yan, yung batas na yan, kautusan na yan mga kapatid, frees us. Has set you free. Ano ibig sabihin nito? Future? Future po ba? Present? Has set you free. Ibig sabihin, past tense. Ano nangyari sa atin? Tinanggap natin si Kristo eh. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? So, past tense yun. So, as long as we stay in that place, ano yung place na yun? Yung na kay Kristo. Nandiyan po ba tayo? Habang tayo naroon sa kalagayan na yun, na ikaw ay na kay Kristo, there is life. There is life. Hindi yan yung buhay na ito. Kaya sabi niya, bakit ako bibigyan ng buhay? Buhay naman ako. Buhay yan ni Kristo. Yan yung batas ng Espiritu ng buhay na nagpapalaya sa iyo sa batas ng kamatayan at kasalanan. Everybody say amen. Hindi natin alam ito mga kapatid kung paano ito nag-ooperate. Tama. Hindi natin alam paano nag-ooperate ito. Kapag nakikita natin ang tao, mga kapatid, ay nararanasan niya sa buhay natin, nararanasan natin yung yung mga kahinaan, meron pa tayong kahinaan, meron tayong depresyon, and then andun yung mga signs ng may mga sakit, may karamdaman, na kung saan itong mga bagay na ito, mga manifestation na ito, mga kapatid, hindi ito gusto ng Diyos. Amen? Amen. Nakikita natin to, mga kapatid, nakikita natin itong kahinaan na to. Depression, sakit, karamdaman. Pero God never meant for this to happen to you. These things happen to us because of sin. Dahil po sa ang tao ay nagkasala. Amen? Kaya nga sa law of trust and belief, mga kapatid, makinig tayo. Sa law of trust and belief, naroon pa rin, kasi tanong natin pero born again ako, pero bakit nandito pa rin? May karamdaman, may kahinaan, may problema, depression, nandun pa rin. Ano nangyayari? Ako ba mga kapatid? Andun yung law of trust. Trust, hindi. T-H-R. T-H-R-U-S-T. Trust. Yun yung paggano ng aeroplano. Yung engine yun, may engine yun na tumutulak sa aeroplano para umakyat siya sa pataas. Hanggang sa umakyat yan, pataas ng pataas. Yung law of gravity, mga kapatid, hindi ibig sabihin na yung law of trust and belief, yung pag-akyat ng pagtaas ng angat ng aeroplano, mga kapatid, na ganyan, tatas siya ng ganyan, hindi ibig sabihin na mawala yung law of gravity. Nariyan pa rin. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid?
Amen. Hindi mawala. Kasi whatever goes up, goes down. Kaya pag nasira yung eroplano sa taas, goes down. Nasira yung law of trust. Nagkaroon ng problema sa law of trust. Hindi bumabagsak. Na-aksidente. Kaya narinig nyo ngayon, maraming mga eroplano bumabagsak. Di ba? Tama, tinamaan ng ng ibon, yun. Eagle, kung anong eroplano, kung anong yun, kapatid. So, doon sa yung law of gravity, ito yung law of trust and live, yun ang it transcends yung law na yun ng gravity, and it sets free. Pinalalaya nito yung eroplano para siya makaangat kahit nandyan ang gravity. Nandiyan po ba tayo? This is how powerful this law is. Kapag naintindihan po natin. So, yung law of gravity, mga kapatid, as long as it is obeyed, masusunod to, mga kapatid, na merong certain amount na doon sa trust, mga kapatid, na magkokos para yung eroplano umangat. Masusunod mo yung certain amount kung ano yung sinihingi niya, sinusunod mo, mangyayari yun. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen. It rises and transcends the law of gravity. So, anong ginawa ng Panginoon, mga kapatid? Ang ginawa ng Diyos, inilagay niya tayo, mga kapatid, God put a greater law, the higher law, that is the law of the Spirit of life in Christ Jesus, that frees us, na nagpapalaya sa atin from the law of sin and death. Ang law of sin and death, naandyan pa din. Nandiyan po ba tayo? Nasa mundo. Sabi ko sa iyo, nakikita natin yan. Kapag tayo dumadalo sa mga lamay, namamatayan, yun yung sukdulan, yun yung final ng law of sin and death. Na lahat ng tao, namamatay, lahat ng tao nagkasala, pasok po doon. Nandiyan po ba tayo, kapatid? Hindi maiwasan. Why? It is a law. Whatever goes up, goes down. But there's a higher law na inilagay ang Diyos sa atin. Para sa mga believers. That is the law of Spirit of life. Where? In Christ Jesus. In Christ Jesus. Amen? Amen? So, the law of sin and death is still in this world. At makinig tayo, God wants us to walk in the Spirit. Kaya ng Spirit di ba? Law of Spirit. So, sabi ng Panginoon, walk in the Spirit. Because when you walk in the Spirit, that is the law of Spirit, of life, in Christ Jesus. Amen? Na-realize natin na, ay, kaya sinasabi ng Panginoon, lumakad ka ayon sa Espiritu. Lumakad ka sa Espiritu. Because doon sa Espiritu, mayroong life in Christ Jesus. The Spirit of life in Christ Jesus. So, ang isang maganda na magagawa natin dito, mga kapatid, makinig po ba tayo, mga kapatid? Umalakpak po muna tayo sa ating Panginoon na malakas. Ang isang bagay na pwede natin gawin palagi dito is to confess. Confess. Ano confess? With your mouth na sinasabi natin. The law of Spirit of life has set me free from the law of sin and death. The law of Spirit of life in Christ. No, sorry walang Christ. Hindi pwedeng walang Christ, mga kapatid. The law of Spirit of life has set me free. The law of Spirit and of life in Christ Jesus has set me free
Amen? From the spirit of life, of sin and death. Amen? Amen po. Every time, mga kapatid, no? Every time na may mararamdaman tayo sa katawan natin o anumang simptomas o anumang pang-atake ng kaaway sa atin, mga kapatid, no? That's the time, confess that the law of spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Confess it and believe in your heart. Amen. Katulad ng ginawa ni David, ni Haring David, mga kapatid, sa Psalms 116, sabi niya, I speak, I believe, and therefore I speak. 116, I believe, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen. Alam niyo po ba, huwag natin kalimutan, mga kapatid, na ang pananampalataya is about speaking. Ang pananampalataya po ay about speaking. Nasa ng kaligtasan, sabi niya, if you confess, bakit sabi niya, with your mouth? Hindi ba sa sinabing, if you believe? Sabi niya, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart, God raised Him from the dead, you shall be saved. Yun ang ginawa ni David. Sabi niya, I believe, and therefore I have spoken. So I say to you, mga kapatid, ito ay isang weapon sa atin bilang tayo mananampalataya. Tama mo ba? Whatever things na negative sa buhay natin, you can speak. The law of Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Amen? Ito ay kinot, alam niyo po, kinot ito ni Paul. Ito yung kinukot ni Paul sa 1 Corinthians o 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Ito, sabi niya, we having the same spirit of faith. So, the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken. Sino may sabi nito? Si Paul. Kinuot niya yung Psalms 116. Kung ano yung sinabi ni Haring David, sabi niya, we having the same spirit of faith. Ano yung the same spirit of faith? Kung anong pananampalataya meron si David nung siya ay nanampalataya at nagpahayag siya, ganun din, sabi ni Paul dito sa, sinukot niya to, mga kapatid, meron tayong parehong pananampalataya, espiritu ng pananampalataya. Kung ano ang nakasulat, ano ba nakasulat? Sabi niya, I believe and therefore I speak. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen. Amen. Nalala ko yung sinasabi ko noon, mga kapatid. Ngayon lang, mga naalala ko. Sabi ko, nakarinig lang ako ng tugtog, mga kapatid, ang tugtog. Ng music about papuri sa Panginoon. Sabi ko, naramdaman ko sa puso ko eh. Sabi ko, isang araw mag-born again ako. Hindi ko alam kung saan ako magiging born again, mga kapatid. Amen. Amen. Sabi ko, isang araw mag-born again ako. Tuwa nung nangyari. Kaya hindi po ba, mga kapatid, sinabi niya? O hindi, may nag-share. O, hindi nag-iyahin niyo, mga kapatid, kasi hindi ko alam kung kayo, pero ako ganun. Hindi pare-pareho, di ba? Magkakaiba. Pero, based dito sa pinag-usapan natin, kaya nangyari. In faith, we have the same spirit of faith. Do you have the same spirit of faith with David, King David? Do you have the same spirit with King David? As it is written, I believe, therefore I speak. Kaya nga hindi
Tayo sinasabi natin, Lord, thank you. I am the righteousness of God in Christ. Thank you, Lord. I am the righteousness of God in Christ. And all the blessings in the heavenly places is entitled for me. All the blessings of the righteous is upon me. Ikaw na ang righteous na tinutukoy sa Bible because you are the righteousness of God in Christ. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Maging ang Diyos, mga kapatid, kung paano ang Diyos ay lumikha ng langit, ng lupa, alam niyo po ba mga kapatid, ang Diyos, hindi niya nakita ang mabuti. Lahat ng maganda, hindi niya yung nakikita. Hanggat hindi niya sinasabi. Hanggat hindi niya sinasabi, at pag sinabi niya, saka nagkakaroon ng maganda. Ito opposite sa tao. Ang opposite sa tao, titingnan niya muna sa kanya sasabihin. Kung anong nakita niya, sabi niya, pangit. Pangit niya. Sabi mo, bas pangit. Pero ang Diyos, mga kapatid, nakita niya ang dilim. Hindi niya sinabi, ay, tumilim. Nakita niya yung dilim, ibig sabihin walang liwanag. Ang sabi niya, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon na. At nakita niya ang liwanag na ito ay maganda. Amen! Ganyan po tayo naliligtas, mga kapatid. Ang Diyos hindi niya nakikita anumang bagay hanggat hindi niya ito sinasabi. Kaya nga, ang salita ng Diyos sa Bible, mga kapatid, parang prophecy, ililigtas ko ang bayan ko. Sinabi pa lang niya, di ba? At yun ang nangyari. Hindi ibig sabihin na hindi pa nangyari. Pero pag sinabi niya yung mga kapatid, andun na agad yun. Amen? Bakit ganito? Bakit kailangan natin magsalita? Because we are made in the image of God. Nilikha tayo na, kalarawan, kawangis ng Diyos. Ang Diyos ba, mga kapatid, tumitingin ba muna siya bago siya maniwala? Kailangan bang may makita muna ang Diyos bago siya magsalita? Hindi. Ang Diyos nagsasalita, wala siyang makita, at nagkakaroon nga. If we are made in the image of God, then the same spirit with David. We have the same spirit. I believe, and therefore, I speak. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Ganyan po tayo naliligtas, mga kapatid. Sabi sa Bible, we are saved by grace through faith. Tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng biyaya. Pakibasa sa Ephesians 2:8, pakibasa nga po. We are saved by grace through faith. Ephesians chapter 2 verse 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos sa Amen. sa inyong sarili. Amen. Hindi tayo maliligtas na basta ligtas-ligtas lang, mga kapatid. Tayo ay naliligtas. Ano karugtong? Sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi, yung biyaya, kagandahang loob. Tayo ay naligtas sa biyaya. Pakiulit na lang po. Nagkalikulitan eh. Sapagkat dahil sa kagandahang Yon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. It is through faith. What is faith? We have the same spirit of faith. As it is written, I believe and therefore I speak. Pakibasa, nasan po yun ulit? 2 Corinthians chapter 4 verse 13. I believe and therefore have I spoken. We also believe, therefore speak. Sino itong wino to?
Tayo na yan, the church. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. So, mapapansin natin dito mga kapatid, na paano natin na-appropriate, paano natin naiakma yung salita ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan po ng pananampalataya. Bago pa lang maglinggo, Sabado na, magsisimba ako. Amen? Kaya lahat ng hadlang, alis. Layas. Amen. Whatever it is, natamad ka sa trabaho, magtatrabaho. Unawain natin to, kapatid, pansinin nyo, believe. Nandun yung believe in your heart and confess with your mouth. Believe and speaking. Ganito po nag-ooperate ang pananampalataya. Hindi yung, nananampalataya ka ba o nananampalataya ka? Kaya tayo pag nananampalataya ka, sasabihin, naniniwala ka ba? O sige, sabihin mo. Why? Because nandun mo nire-release yung pananampalataya. Hindi pwedeng, nananampalataya says, o ligtas ka na, hindi. Speak. Believe. When you believe, speak. This is how faith operates. Confess 10:9 ng awit. Sa Romans chapter 10 verse 9. Kung papahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay nililinuay ng Diyos, maliligtas ka. Amen po. 10. Okay. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Nandun yung bibig at yung puso. Tama? Amen. Sa Tagalog, sa English, sa Tagalog, King James, sabi niya, sapagkat kung ipinapahayag mo ng iyong bibig, binanggit, bibig. Kung pinapahayag mo, hindi ng iyong puso, mga kapatid, ng iyong bibig. Ang puso, hindi nagpapahayag. Ang puso, naniniwala. Ang bibig, nagpapahayag. So, kung ipinapahayag mo ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso, ayun, doon pa lang yung puso. Sasampalataya ka, believe. Yun, believe in your heart. Sa iyong puso. Sa iyong puso. Na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Bakit? Sapagkat ang tao ay nananampalataya. Saan? Sa puso. Sa puso, nananampalataya sa makatwid at ginagawa sa ikatutuwid, ng puso sa ikatutuwid. Yan, sa ikatutuwid. Kasi ibig sabihin, kasi minsan yung pananampalataya natin, nasa bibig nananampalataya naman ako. Lagi naman ako nananampalataya. Hindi naman ako nakakalimutan. Ang dami mong sinabi, mga kapatid Lagi nga ako nananampalataya. Lagi ako nagdadasal pero wala sa puso. Ang pananampalataya, sabi dito mga kapatid, nasa puso, wala sa bibig. Yung bibig mo, sinasabi. Kung ano yung alin? Yung pinananampalatayan mo sa puso. Tama po ba mga kapatid? Believe in your heart for righteousness, and you confess with your mouth unto salvation, para sa iyong kaligtasan. Amen? Kaya, laging nandun yung puso, nandun yung bibig. At ganyan po natin iniaakma ang lahat ng mga bagay tungkol sa Diyos. At ito yung kaligtasan. Tama? Lahat ng mga bagay tungkol sa Diyos, diyan natin inaakma. Hindi ba sa atin lang tayo, atin ako, sige. Nananampalataya ka, kung ano, sa puso yan, sinasabi mo yan. Ngayon, umaten ka ngayon, sa linggo, atin uli ako. Ngayon, naniwala ka na nakikinig ka ng salita ng Diyos, sa linggo, makikinig uli ako. Kaya po ba tayo mga kapatid? Lagi mong sinasabi yun, at yun ay pinaniniwalaan.
Bakit? Yung puso mo nananampalataya ka, nandun ang kaligtasan mo, yung bibig mo nagpapahayag kung ano yung pinaniniwalaan mo. Naliligtas ka doon. Naliligtas ka. Everybody say amen. Amen. So, kaya sa Romans chapter 10 verse 10, na binasa natin mga kapatid, always, nandun lagi yung heart and mouth, di ba? Heart and mouth, always may kinalaman sa pananampalataya, and that is how, bakit tayo nagkakaroon ng pananampalataya, bakit tayo, at ito mga kapatid, pananampalataya ay na-exercise natin, at ganito din natin inire-release yung ating pananampalataya. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Ganito natin inire-release sa pamamagitan ng ating pagpapahayag. Amen. So, alam natin ngayon mga kapatid, alam na natin ngayon, nasa buhay natin, mga kapatid, confess. Amen? Ano yung confess natin? I-confess, mga kapatid. Sabi niya, the law of Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Yan. Confess natin yan. Alam natin yan. Sapagkat yan, makinig tayo, mga kapatid, yan yung lugar na binigay sa atin ng Diyos. Manatili ka dyan sa lugar na yan. Hindi po ba tayo mga kapatid? May lugar tayo. Diyan sa lugar na yan. Yan ang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon mga kapatid, alam natin na we are now. Alam natin that we are now in Christ. Amen? We are now in Christ Jesus. And Spirit, andun tayo na napapalibutan tayo kay Kristo. Kay Kristo po tayo. At tayo ay tinitingnan, mga kapatid, doon sa ating identity. Ano yung identity natin, mga kapatid? Na tayo ay na kay Kristo. Yun ang bagong identity natin. Hindi tayo sa sarili natin. Tayo ngayon ay na kay Kristo na. And God sees you always in Christ. Kahit anong sitwasyon, mga kapatid, hindi ka titingnan ng Diyos na malayo kay Kristo. Laging naroon ka sa lugar ng ating Panginoon Kristo. Kasi yan yung espiritu ng buhay kay Kristo na nagpapalaya, set free, nagpapalaya sa iyo sa batas, sa kautusan ng kamatayan, ng kasalanan, at ng kamatayan. Everybody say amen. Amen. So, at ano man nangyari, mga kapatid, tandaan natin, ano man nangyari sa atin, ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus. Amen? Ano man nangyari sa atin, tandaan natin, si Kristo ay namatay para sa atin, at ang sabi ng Panginoon, you are crucified with Christ. Ito sabi ng Diyos, mga kapatid. Nung namatay si Kristo sa krus, ang sabi ng Panginoon, you are crucified with Christ. And you are buried with Christ. Tama ba? And you were, when God raised Jesus from the dead, you were raised together with Christ. And when God give him, yung pinaupo siya sa kanan ng Diyos, and you are seated together with Christ in the heavenly places. Yan ang sinasabi ng Diyos po sa atin. When God raised him from the dead, you were raised with him, and God made us sit together at the right hand of God the Father. Isipin niyo, mga kapatid, hindi pa naman tayo nakarating sa langit, pero nakaupo ka na ngayon sa kanan ng Panginoon ng Diyos sa langit. Bakit? Dahil ikaw ay na kay Kristo. Amen. Sabi ng Panginoon, walang pumunta sa langit, kundi bumaba mula sa langit. Amen? Paano ang tao pupunta sa langit? Bumaba ba siya mula sa langit? Hindi. Kaya nga tayo inilagay ng Diyos kay Kristo. And that is your place. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan ang lugar natin. Sat down. Yan ang sat down. Tandaan nyo, lugar nyo. Wala tayo dito sa mundo na to. Nandun tayo. And that is by faith. Yan talaga tayo.
Sa gusto nyo, mga kapatid, yan ang sitwasyon natin kapag nasa atin si Kristo. Maliwanag po ba mga kapatid? You are sat down with Him. And in that place, sa lugar na yan, mga kapatid, you are, where you are in Christ Jesus, kaya tayo, you are with Him forever. You are with Him forever. Ano bang amen dyan? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng amen? Ano? Oh, di ba? Mangyari na ba? Amen. Huwag yung amen. Kapatid, kasi yan ang gusto ng demonyo sa atin. Ang gusto ng kaaway, ang gusto ng Diyos pagpalain kayo. Paano tayo pagpapalain? I-release mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Paano ka mag-release ng pananampalataya sa Kanya? Speak. If you believe, speak. You release your faith. Believe and speak. That's how you release and that's how you are saved. Sabi ng demonyo, huwag ka magsalita. Hindi mo naiyak. Kapal naman ng ano mo. Hindi mo totoo yan. Yan ang gusto ng kaaway. Kaya kapag hindi natin sinusunod ang Diyos, ang sinusunod natin ay ang kaaway. In the sense, yun yung sense na yun, mga kapatid ah. Everybody say amen. Hallelujah. And we are in Christ forever. Makinig tayo mga kapatid. Siguro nagtataka tayo. Paano tayo nakarating doon? Tandaan natin, hindi tayo nakarating doon sa sarili nating effort. Hindi tayo nakarating doon dahil sa sarili nating pagsisikap. Hindi ko. Ang sabi ng Panginoon, of Him, you are in Christ. Ano pag sabing of Him? Mula sa Diyos, ikaw ay nakay Kristo. Gawa ng Diyos na ikaw ay nasa Kanya. It was God's way. It was God's doing. Gawa ito ng Diyos. Hindi ko ito ginawa. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Ano sabi dito mga kapatid? But of Him, sino yung Him? Yung Diyos. Mula sa Diyos, gawa ng Diyos. You are in Christ. Ikaw ay na kay Kristo. Who of God? Mula sa Diyos na ginawa niya para sa iyo wisdom, wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Sipin nyo, lahat ito mga kapatid. Lahat na ito, ibinigay ng Diyos para si Jesus. Lahat ng ito si Jesus para sa atin. Wisdom, righteousness, sanctification, redemption, ang Diyos, si Jesus, binigay sa iyo. Sa Tagalog yan, mga kapatid. Sa Tagalog, babasahin ko po. 1 verse 30. Datapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus. Datapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo. Yung sinasabi dito, dahil sa Diyos, datapwat sa Diyos, kayo'y nangasa kay Kristo. Ibig sabihin, dahil sa Kanya, datapwat sa Kanya, datapwat sa Diyos, kayo'y nangasa Kanya. Hindi tayo nalapit sa Diyos, hindi tayo nakaupo sa kanan ng Diyos dahil sa atin. Dahil sa Diyos, dahil sa Kanya. Amen. Kaya wala tayong pagmamalaki. Di ba? It is a gift. Amen. Ang kaligtasan niya, mga kapatid, hindi yan yung pinaghihirapan na kailangan ko ganito, ganyan. Hindi, magtiwala ka sa Kanya. Ibigay mo lahat sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya. Ibinigay sa iyo si Kristo bilang karunungan mo, bilang wisdom mo, katwiran mo, kabanalan mo, katubusan mo. Wala tayong katubusan, wala tayong katwiran, wala tayong wisdom, wala tayong kabanalan. Si Kristo ang kabanalan mo. Kaya tayo na kay Kristo. Kaya sinasabi niya paulit-ulit, in Christ Jesus. Amen? Jesus
So, it is God's doing, mga kapatid. So, Jesus is all, lahat ng ito, mga kapatid, wisdom, righteousness, holiness, redemption, ito si Kristo sa atin. At ito, paano ito dumadating sa atin? Paano ito dumadating sa atin? Dumadating ito sa atin, knowing, mga kapatid, na tayo ay natay Kristo. Paano dadating sa iyo ito kung hindi mo kilala si Kristo? Dumadating to, knowing, alam natin na tayo ay natay Kristo. Kaya napakahalaga, kaya lagi nakikinig dito mga kapatid, kasi pinaalalahan ng tayo lagi tungkol kay Kristo. And this pulpit is preaching about Jesus. Hindi yung isang narinig mo lang yung pangalan ni Jesus, akala mo ligtas ka ng mga kapatid. Hindi. Alamin mo, kilalanin mo. Pakinggan mo. Why? Because faith comes by hearing and hearing the word of God. Gusto mo, sabi niya, wala ko pananampalataya, parang tinatapad ako eh. Makinig ka, sapagkat ang pananampalataya dumarating sa pakikinig. The more you hear God's word, the more faith comes. The more faith comes to you. At alam niyo, ang faith, yan yung pera, yan yung currency in heaven. Kumbaga sa Amerika, hindi ka makapagbili pag walang dollar. Piso yung pera mo, hindi ka, unless you have dollar. So sa langit mga kapatid, unless na meron kang pananampalataya, hindi mo matatanggap ang biyaya ng Diyos. Everybody say amen. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. So, by this knowing that we are in Christ, mga kapatid, doon sa lugar na yan, tayo po ay pinagkakalooban ng lahat ng blessing. Yung lahat ng blessing in the heavenly places ay sumasa atin. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Purihin natin siya. Dito sinasabi dito sa verse 3. May verse 3 ba yan? 8 verse 3. Tuloy natin. Ng Romans 8.3. Ano sabi sa Romans 8.3? Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, pinaturan niya ang kasalanan upang alipin sa tao. Oh, verse 3 po yan. Oh, verse 3, di ba? Dito yan. Ayan. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. Ibig sabihin dito mga kapatid, He condemned sin in the flesh. Lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na. He condemned sin in the flesh. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Hindi siya nagkasala. Hindi siya naparito mga kapatid na sinful flesh, sabi dito, ibig sabihin siya, wala siyang kasalanan, hindi siya nagkakasala. Pero siya ay naparito in likeness of man. Yung nakikita natin siya bilang tao, may kahinaan, diba? Nagugutom, amen, natutulog, tama po ba mga kapatid? Amen? Pero hindi po siya nagkakasala. Siya ay naparito siya para sa kasalanan. Para siya ang mamatay, imbis na tayo. Siya ang namatay sa krus para sa ating kasalanan. And God condemned sin in the flesh, in the body of our Lord Jesus Christ. So, nung tayo po ay na-crucify, makinig tayo mga kapatid, we were crucified with Christ. We were crucified with Christ. And when we were crucified with Christ, all our sins has been forgiven through the blood. Yung dugo ng Panginoon Kristo ang nagbugas po sa atin. Kasi ano sabi ng Panginoon kapatid? Lahat ng makasalanan kailangang mamatay. But we were crucified with Christ for our sins. So tayo po ay namatay na kasama ni Kristo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. And when God raised Him from the dead, we were raised together with Christ, and you are the new you. Para ikaw ay mabuhay sa bagong ikaw, you are now in Christ. Everybody say amen. Amen.
Praise God. Hallelujah. Palakpakan muna natin ating Panginoon. So, nung tayo po'y ipinako na kasama ni Kristo, mga kapatid, all our sins are forgiven through Christ's blood. Si Adam, nung siya po ay magkasala, alam niyo po ba, kapatid, ba't tayo kailangang mamatay sa kasalanan? Si Adam, nung simula ng si Adam ay nagkasala, mga kapatid, nag-fall, nahulog sa pagkakasala, yung sinful nature, yung old nature, yung sinful nature ng tao, mga kapatid, it was passed down through generation. Nag-pass down. So, ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng tao na ipipanganak, yung sanggol na pinapanganak, ay nasa kasalanan. Lahat ng ipinanganak sa kasalanan. Eh, tingnan mo na, so lahat ng tao ay nagkasala dahil po kay Adan. Amen? But, tandaan natin, mga kapatid, kung ano ginagawa natin, yung ginagawa natin na patawad na sa krus nung tayo napako sa nakasama ni Kristo. Tama po ba, mga kapatid? Amen? Now, kung ano tayo, who we are, our old man, kaya ang tao, no? Who we are, yung old man natin, walang gagawin yan, kundi gumawa ng kasalanan. Dahil tayo ay nagkasala, o yung sinful nature, yung old man, yung old nature ng tao, mula kay Adan. Lahat ng tao galing kay Adan. So, lahat yung sinful nature, it was passed down through generation. Amen? So, ano po nangyari? Dahil doon sa kasalanan na yun, na nandun sa tao, walang gagawin ng tao kundi magkasala. Makinig tayo, mga kapatid. Ang alam natin kasalanan, yung pumatay, yung nagnakaw, no? Mga, ano yun? Acts of sin yun, mga kapatid. Acts of sin. Gawa po yun, yung work of sin. Hindi po yun yung talagang yung action. Yung ginagawa natin, yun yung kasalanan na sinasabi, no? Gawa, mga gawa. Pero ang ugat niyan, yung talagang sinful nature ng tao. Na ang tao, dahil kay Adan, nung siya ay magkasala ng mga kapatid, ibig sabihin, ang tao na kurap. Naging makasalanan na ang lahat ng tao ipanganganak. Ang tao, mga kapatid, walang gagawin, kundi talagang magkasala. At ang kasalanan, mga kapatid, ay yung, pag sinabing nagkasala ng tao, mga kapatid, ibig sabihin, ikaw ay hindi ka na nagre-response sa Diyos. You are cut off from God. Wala ka na sa, hiwalay ka na. Makahiwalay ka na sa Diyos. Unless alamin mo who you are, mga kapatid, malalaman mo na kung ano ka, tayo ay nagkasala. Kahit alam natin, mga Diyos, mga kapatid, pero merong way na binibigay ang Panginoon para tayo mabuhay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoon, Jesus. Amen po? Amen. So, ano po ang nangyari doon sa bagay na yun, mga kapatid, na ang lahat ng tao, na kung ano tayo, who we are, our old man, we cannot, mga kapatid, but sin. No? We cannot but sin. So, God put us in Christ when Christ became the sinful offering at the cross. Amen? So, kinig tayo ha. Ito ang ginawa ng Diyos. Dahil sa tao lahat nagkasala, mga kapatid, nung si Kristo ay namatay, siya ay naging handog sa kasalanan, naging sin offering sa krus. Tayong lahat, mga kapatid, ay inilagay doon kay Kristo. Na ibig sabihin nito, kung tayo nilagay kay Kristo, ibig sabihin, lahat ng ating sinful nature, yung ating old man, has been crucified at the cross in the body of our Lord Jesus Christ. Na-crucify na yon, namatay na yon kasama ni Kristo. That's why,